Ayan, namumula na naman ng strawberry. Snack ni manok. Nag-i-snack ang mga manukis. Ang aking mga pet. Ayan. Hala. Ayan. Masaya na naman sila ng mga strawberry. Hoy. Hala. Ang aking mga alaga. Nakaligayahan ko. Mabuti pang kasama mo ang mga animals. Masaya pa. Compare masama mo ang mga tao na walang alam. Kundi gumawa ng mga karumaldumal ang marami. At puro kayabangan. Ayan. Ang aking mga manok. Nag-i-eating na naman sila ng strawberry. Hoy, kayo mga sakim kayo. Para kayo talaga mga tao, mga sakim, ayaw nyo magbigay sa iba ha. Ala? Hoy, kayo dito kayo, lapit. Lapit dito, lapit lang. Dito kayo, hoy, kayo, ba't hindi kayo kumain dyan? Maati kayo ha. Gusto nyo talaga yung dudurugin ko pa. Gusto nila kasi dinudurog ko pa yan para hindi na nila tukain. Ayan. Ora, hoy, kuchi. Hoy, ano tatachi? Ayan, dumi-dumi na yan ha. Hindi nyo yung kainin ha. Ayan guys. Gusto nila dudurugin ko pa. Para hindi na nila tukain. Masyadong spoiled itong mga alaga ko to. Hala, hay. Ikaw malaki na yung butsi mo. Lay! Lay! Wala si Laylay Ano kaya yung Laylay na yun? Ora, ayan. Mamaya naman, kamatis naman ibibigay ko. Lay! Nande mo kayo tinay dyan, Laylay. Arte ka rin hindi ka kumain dyan Lay. Dudurugin ko pa talaga para lamunin nila. Hindi ako nakapagtanim ngayon ng strawberry, ng pakwan. Hindi ko pa natatanim ang aking mga pakwan dahil yung bakulaw kong asawa hindi man lang tulungan maghukay. Hola! Yan ang aking mga kaligayahan dito. Ako'y masaya. Masayang-masaya ako. Happy ako. Kasi nakita nyo naman, yan ang kaligayahan ko. Ang makasama ang aking mga alaga. Heidi. Kachi. Maulan bukas, kaya kailangan makapagtanim na ako ng kamote. May baong pa ang aking mga kamote, ang mga ube. Nakapagbungkal na ako guys. Nalinis ko na, na-prepare ko ng aking bukid. Pero hindi lahat. Hindi na ako magtatanim ng marami. Magtatanim ako, ang tatanim ko lang yun. Sinira ko na rin yung fence na gawa ko, yung kawayan. Fence yan. 6 years ago na yan, kaya masyado nang luma na siya. So, sinira ko na lang. Bali, konti na lang gagamitin ko dito. Ayan, nakapagbutas na rin ako. Diyan ko ilalagay yung kawayan kasi lalagyan ko na lang ng net yung tatanimnan ko ng pakwan. Dito, na-prepare ko na siya guys. Maliit lang ang kukunin ko. Ito, every year, lumalabas na lang dito ng kusa yung mga kabutsa. Kabutsa yan. Kabutsa. Ano ba yung kabutsa? Squash. Yan.
Bukas ulan. Maganda ang lupa dito guys. Kasi ito yung mga ipot ng manok. Ipot ng manok. Nakita nyo naman siya. Napakaganda. Parang pulverize siya, di ba? Kaya malusog ang lupa dito. Yan, pulverize yan siya. Napakaganda ng lupa dito guys. Kasi ipot to ng manok. Ipot ng manok na may halo siyang ano, yung mga gulay. Binabaon ko sa pag nakita nyo yung kulungan nila guys, napakaganda ng parang lupa, parang pulverize siya talaga. Imagine niyo yan, oh. Ipot yan ng manok, oh. Parang pulverize siya, diba? Ang ganda-ganda kasi lagi nilang inuukay. Doon yan galing sa may loob ng kulungan. Ay, bulilit! Bulilit! Ay, di kayo pinakain bakulaw, ha? Dito ako magtatanim ngayon ng pakwan. Pakwan na lang ang itatanim ko. Tsaka kamote. Pero may mga kamuting kahoy din dito na every year bumabalik din naman. So, yan na guys. Naayos ko ng aking bukid. Hindi na ako magtatanim ng gulay-gulay kasi ang daming gulay. Nakukuha ko sa supermarket. So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Sunod ulit. Ayan. Binigay ko na sa kanila guys yung strawberry. Tingnan nyo naman ang aking mga alaga. Ayan. Pero pag ganyang mas lagi nilang kinakain guys, nasasawa sila. Ha! Wala! Yan yung mga gulay-gulay dito sa kapitbahay na binunot na nila. Tapos dadalhin nila sa akin dito para ibigay sa aking mga manok. Yan. Ngayon guys. Hey! Hala! Yan mo, alam niyo guys, yung mga manok, para yung mga tao rin, mga pang-ijiwaro. Yung ijiwaro yung mambuli. Nagagaling sila mambuli. Kaya yung iba dyan dati, wala nang mga buhok sa puwet at sa ulo kasi na nila yan. Enjoy na enjoy sila sa pagkain. Pero pag masyado ng marami, hindi sila masaya. Hindi sila masaya guys. So ayan. Yan ang aking mga alaga. Yan ang kasiyahan ko dito. At the same time, pinagkakakitaan ko siya. Kasiyahan lang. Pero guys, ang isang itlog niyan, dahil organic sila, pag bilili mo rito, is nasa mga 100 yen. 100 yen, 100 yen mahigit. Pag dyan sa atin, siguro nasa 40 pesos ang isa. Depende kasi guys eh. Minsan masyadong malalaki yung egg nila. Kaya minsan hindi ko na sila pinakakain ng darak. Gulay lang, tsaka yung mga prutas-prutas. Kasi pag masyado sila maraming kinakain, ang lalaki ng itlog, pagkatapos hindi ko mababasag lang pag nilagay mo sa pack. So yung isang pack kasi is 10 pieces. Ngayon, ang isang box is 30 pieces. Tapos dinideliver yun. Dadalhin yun sa convenience store. Tapos kukunin na lang nung parang lalamove, ganyan sa atin, yung mga ganun. Tapos dinideliver na sa order. Pero bayad muna bago deliver. Ha! Tingnan nyo, mapang-api ang mga yan. Hura! Mapang-api yung iba guys. Etong isang to guys, inapito. Hindi yan siya nakakalakad. Pero ilang buwan ko yan siyang tinago sa kulungan. Yan. Nauubos na rin yung mga manok ko guys. Nauubos na rin yan sila, nangungunti. Ewan, nung nakaraan, kasi sa dami ng tagtubungay ng labong, inangat yung fence, lumabas yung aso, pati yung ibang manok. Hindi ko alam kung baka nadagit na naman sila ng raccoon or not raccoon, kasi hindi naman nakain ng raccoon eh. Yung parang aso, mukhang aso na kitsune ang tawag dito. Yun, kinakain sila talaga nun. Hindi naman kayang itong alaga ko din. Itong alaga ko, nakalabas siya pero bumalik naman siya. Mahirap din dito guys, kasi hindi naman ako dito nakatira. Bari nire-rent lang to.
Yan, paano guys? Malapit na ako magtanim ng kamuting kahoy kasi favorite ko si kamuting kahoy. Kaya magtatanim ko. Ngayon naman guys, pakikita ko sa inyo kung paano kadali ang pagkuha nitong labong. Itong labong. Kung titingnan niyo yung labong, meron yan siyang muki na tinatawag. Yung kung saan ba siya papunta. Parang, halimbawa, kung papunta siya dito, doon nyo siya ibaon yung pala. Doon nyo rin ibaon yung pala. Katulad niya. Kung titingnan nyo, papunta siya dito, di ba? So, doon din yung way ng ng pala. Kasi nandoon yung ugat na madaling hindi ko kasi malaman to kung saan siya papunta. Nandun yung mga maraming ugat. Ijama tong mga manok. Ibig sabihin istorbo. Wala. Yan gayon. Yan guys, diba? Diyan papunta siya dito sa harap mo. Kung papunta sa harap mo, doon mo siya doon nyo siya ibaon yung pala nyo. Kung ayaw nyo magpaputol kasi makukuha nyo yan siya hanggang sa ugat nyo. May angat nyo yan agad. O, tingnan nyo guys. May angat nyo siya agad. Diba? Nakuha nyo agad. O, yan. Nakakuha na ako ng isa. Yan, masaya na sila niyan guys. O, tingnan nyo. Masaya sila. Masaya sila pag marami silang labong. Ngayon, syempre, kailangan ko rin yung balatal. Hinihiwa ko yung kaso. Yan. Gusto nila yan. So ngayon, kahit wala akong bigay na gulay, maraming pagkain sa kanila, nabubusog sila yung mga butsi nila puno kasi kain sila ng kain ng labong. Kakainin muna ng kambing yung itaas, tapos sila naman ang susunod. Kainin naman nila yung mga pinag-anuhan ng kambing. Gusto nila yan guys. Kaya lang, ang labong kasi guys is may dagta. Parang mapait ba siya or madagta siya. Kaya hindi rin maganda yan sa manok kasi hindi mangingitlog yung dagta, hindi mangingitlog yung manok. Yan. Wala pa masyadong damo. Pero guys, alam nyo ba guys, dito sa bundok na to, hindi mo makikita yung taong lumalakad dito kasi sa taas ng mga damo. Pero mula nung nagkaroon ako ng kambing, lalo na yung isang kambing na malaki, hindi na tumubo yung damo kasi 'di ba may bulaklak yung mga damo. Ngayon pag nalaglag yung damo niya, bulaklak niya, yung mga niya, yung parang pollen niya, yan, tubo na naman uli. Pero mula nung nagkakambing, hindi na yan sila tumutubo. At tapos nung magkaroon ng manok, yung manok hanggang ugat kinakalaykay. Kaya kita nyo guys, hindi na tumutubo yung mga damo. Doon, hindi naman sila kasi masyadong pumupunta ron. Kaya medyo may damo pa. Pero ngayon, dito, wala nang damo guys. Konti na lang. Kasi dito ko nilalagay yung pagkain nila para magkalaykay sila. So, nitong mga nakaraan, dito ka na dinalagay din. Dito ka na nilalagay kung saan yung mga damo. Inaano ko sila. Dinidivide ko kung saan ko ilalagay yung pagkain para kakalay-kayin nila, tapos hindi na dabalik yung mga damo paunti-unti. Ati guys, hindi nyo ito maano, puro damo ito masakit sa ulo. Pero sa ngayon, hindi na siya masyado. Kasi, kinakalay-kay nila guys. Tapos, hanggang ugat, nakakalaykay nila. So, hindi na babalik. Pag naubos ko to dito na, hindi ko na mangonti na yung damo dito kasi pag talagang summer na guys, tumutubo din naman ang damo. Pero, andyan naman din yung kambing. Kaya lang yung kambing na mamili yan siya ng kakainin yung damo. Kung pwede gusto niya yung mga bulaklak-bulaklak.
Sabagay, nakakatulong yun. Sige. Ano guys, hanggang dito na lang. Ayan, dito ko naman sinusunog pala guys, yung halimbawa yung mga gulay na hindi nila kinakain. Yung mga ano, dito ko sinusunog yun. Sinusunog ko. Then pag sunog na, nilalagyan ko siya ng kahoy, tsaka yung mga kahoy-kahoy dyan na ano. Then yung mga kahoy na yon, nagiging ano rin yung guys. Ayan, tulad niyan. Tulong din yan guys, yung mga, yan, tulad yan. Yung kawayan, sinunog dyan. Malaking tulong yan guys, para pampaitlog ng manok. So, huwag kayo bili ng feed. Sayarin nyo yung mga manok nyo, yung mga sisiw nyo ng kumakain yung damo, mga dahon-dahon. Magtanim muna kayo at saka yung asola. Very good yun. Compare sa bibili kayo ng feeds. Kasi yung feeds hindi maganda sa katawan natin yan. Kasi may mga hormone din yan. Kaya maraming lumalaman sa bakla tomboy. Hindi ko naman sila dinidiscriminate. Pero yun ang reason. Dahil ang mga feeds ng manok, ng baboy, may mga hormones yan. Pati ng baka, meron niyang mga hormones na hinasahog, na hinahalo. Para dumami ang itlog nila. At yung mga baboy naman, mga anak ng madalas. At ang baka naman, maglabas ng maraming gatas. So, hindi ako sa mga feeds. If you want, you can make naman our own feeds. Marami naman, yung mga damo, pwede natin yung gawing feeds. Bili tayo ng machine na feeders machine. Marami ng mga ngayon guys. Para at least kikita ka, hindi ka mahal kaya ng feeds. Then, hindi pa good sa health. So, sometimes, sisipin din natin yung para pag nagnegosyo tayo, yung nakakatulong tayo sa kapwa na mababawasan yung sakit-sakit ng mga kapwa natin. Hindi yung para kumita lang tayo. Sana lahat ganon. Sana all ganon ang iniisip. O sige, bye-bye. Thank you guys. Sister, nag-harvest ako ng labanos. Nag-harvest ako ng labanos. Pinakakain ko muna sa kanila yung madahon. Tingnan mo. Hoy! Okay na sa'yo. Ayan ang aking labanos.